dito sa Eco Valley. Para tayo napasok na sa kuweba. Careful na kasi magpas. Tuturing nila elder dito sa may mga anak. So, pag single hindi, kahit matanda na siya. Prepare na ng ating breakfast. Morning. Yan na, nag-prepare na sila ng breakfast. Ang lamig! Papakita yung araw. Kahapon kasi napakaulan. Yan pa ng mga food natin. Beans. Baguio beans. Lamig! Ano to? Sauce. Ay! Gusto mo? Subukan pala Ay, napakaya. Okay na po sa atin yun sa Eco Valley. Magkano yun? Mura lang po yun. Parang 300 lang yata. Parang ganyan. Parang ganun po ang charge din sa product. But sasabihin ko po na kailangan natin dyan. Tara na sa ating bagong destination. Anong ano natin ngayon? Saan tayo? Sa Eco Valley. Ngayon din ba mag-orange peak? Eco Valley, bro. Bro. Yeah. Walang tao sa mundo. Kaya ano pangalan mo? Clifford po. Ha? Clifford. Clifford. Apa. Mga ilang oras yung biyahe natin papunta saan? Pupuntahan natin. From simula dito hanggang dun sa aking kapins, at least isang oras lang. Apa, yung papunta at pabalik. Meron din cross side din kayo. Apa. Ayan, so may entrance na. 10 pesos ang isa sa Eco Valley. Ano po? 10 pesos per person. Entrance. So medyo may konting hiking lang tayo ginagawa. Pero sa sementado. Dati bro, pwedeng sumigaw dito, ano? Nag-e-eco. Para pag sumigaw ka na, sweet! May sasagot na, spicy! Spicy! O kaya ano, pag sumigaw ka natin ng ha, hindi sunod na hotdog. So pang lakad-lakad tayo pa diretso dito sa The Church of the Saint Mary Virgin. So yung madadaanan tayo ditong sementeryo sa Eco Valley. At nadadaanan natin ngayon ang mga sementeryo dito sa Sagada. Ganda ng lugar, malamig. Malamig ngayon. Nakakahinga lang yung pag-akyat. Medyo matarik yung akyatan. Pero sementado naman. Look. So yan, medyo malayo-layo na yung nalalakad natin. Ito yung isa sa mga matadaanan natin. Wow! Diba? Ganda. Ako na magawa ng isang camera. So ang ganda ng ating lugar. Bro, part pa rin to ng ano, Eco Valley. Pinaka parang tour na to, Eco Valley tour. Okay. Actually, wala pa tayo sa Eco Valley, nandito pa punta pa lang tayo. Ganun, papunta pa lang tayo. Sa side na to. So wala pa pala tayo sa mismong Eco Valley, pero ito na yung mga makikita natin. Temperature ay 18. Ito na, madadaanan natin ngayon yung hanging coffin. So hindi siya ganong tanaw dito eh. Pakatarik na ng ating nilalakaran. At ito ang makikita natin habang naglalakad dito. Jaya. Wala bundok. Picture to. 1, 2, 3. Tarik. Ating bababaan. Kapit ka.
So kailangan yung tatagan ng inyong mga tuhod pag pupunta kayo dito sa Eco Valley, Sagada. Ano naman ang tansya ko. Akala ko pa mababaw lang. Iba-iba yung height ng stairs mo. So ayan, may activity pala dito. 500 daw. Mountain climbing. Tanda mo nag-climbing tayo. Ganyan, yung totoong ano. Oo, pero hindi. Kang bitaw. Dalawang kamay, bitaw sa tali. Dalawang kamay. Ang galing na salamin ni Kuya. Hindi siya natingala, pero Keep lang. may salamin. Yung salamin niya naka-reflect. Na-curious eh. Opo. Tuloy ang lakad. So para tayong papasok na sa kuweba. tayo tigil-tigisan ng stairs dyan. Akit ulit tayo. After nating umakyat, baba ngayon, tapos akit ulit tayo. Uy, 4x4. Na-activate. Ha! Third yung pick up, baba 4x4 ba yan? Ay, hindi. Lamig. Ito pala yun. Ito pala malapit. Careful lang kasi madulas ang mga ugat. So ito na. Nandito na tayo sa Hanging Coffin. Ayan. Closer look sa Hanging Coffin. Meron din sa Lumyang Burial Cave. Kasi yung mga ibang libingan dun sa papuntang south, medyo mahirap yung daan. Okay. So ito yung mas madaling puntahan. Pero meron pang mga hanging coffin sa ibang part dito sa Sagada. Balik na tayo. Wala pang nahulog kahit isa sa lumipas na mahabang panahon. Po dyan, yung mga maliliit na coffins po dyan, hindi po yung bata, naka-fetal position sila. Ano? Naka-fetal position. Opo. Kasi po yung belief namin, lumabas ka ng womb ng nanay mo na naka-fetal position, and then babalik ka sa mundo na naka-fetal position. Kasi po, kapag matawag kang elder, para dapat na may apo ka o yung apo mo may asawa na. Pero kapag kahit na 100 years old ka pero single ka, considered ka pa rin na bata. So meron talaga yung concept dito na forever young. And pansin nyo na may pangalan sila. So dito po sa Sagada, dalawa yung pangalan namin. Yung government name, for example, sa akin ay Clifford. Yan po yung may lalagay sa birth certificate ko. Yan po yung i-mention sila sa paaralan o sa mga public places. And then, yung Igorot name or community name. So, parang nickname po yun. Pero yan po yung ginagamit sa bahay o sa within the community. So, anong pangalan mo? Tambyak. Tambyak. Spell it. T-A-M-B-I-A-C. Tambyak. Ay, wala pong meaning po. So, how it works po, before the umbilical cord is cut, magmi-meet ng both sides of the family para i-discuss nila kung anong pangalan may bibigay sa baby. Kasi po yung purpose po doon, para may preserve yung pangalan ng mga ninuno namin, yung mga grandfathers and grandmothers. And then, yung isa din, para alam nila kung
kapag sinabi, for example, sinabi ko yung pangalan ko sa bahay, yung birth name ko, alam na nila kung anong kapamilya ko. Ano ang kan? Aba. Yung bang pangalan mo, medyo kapareho rin ang pangalan ng mga kapatid mo? Hindi po. Ay, Kasi po yung pangalan ko ay galing sa grandfather ko. And then, kasi po pinag-desisyonan nila kung sinong side yung makukuha, kung father or mother side. kaya ibig sabihin yung mga names ninyo, yung dati ng name ng mga ninuno. So dati ang tawag ay Eco Valley. Ngayon ay dahil nag-e-echo sa lugar na to, pero ngayon binago, ginawang hanging coffin dahil bawal na kasi ang sumigaw at marami ding requirements pala bago ka malibing sa hanging coffin. Kailangan elder, tinuturing nilang elder dito sa may mga anak, apo. Pag single hindi, kahit matanda na siya. Pag baba okay pa, smooth pa, pero pag akyat medyo challenging na siya kasi sobrang tarik. So ito, pabalik na kami, next destination.